Ang imbitasyon sa kasal ay nakaupo sa aking counter sa kusina sa loob ng 3 linggo bago ko napilitan ang sarili kong buksan ito. Hindi dahil ayaw kong ipagdiwang ang kasal ng aking anak, kundi dahil alam kong ang pagbubukas ng sobre na iyon ay nangangahulugan ng pagharap sa katotohanan na si Tiago ay aalis na talagang aalis upang sumali sa isang pamilyang may lahat ng bagay na hindi ko kailanman naibigay sa kanya. Ang pangalan ko ay Roberto Hernandez. Ako ay 52 taong gulang. At sa nakalipas na 21 taon, nagtrabaho ako bilang supervisor sa pagpapanatili sa Riverside Pabrika. Hindi ito marangyang trabaho. Inaayos ko ang mga sira na makina, namamahala sa 6 na mabubuting tauhan, at tinitiyak na ang mga linya ng produksyon ay patuloy na gumagalaw. Nagche-check-in ako ng alas 6 ng umaga araw-araw. Katulad ng ginagawa ko mula nang si Tiago ay 2 taong gulang, at umalis ang kanyang ina nang hindi man lang lumingon. Noong umagang iyon, umalis siya. Si Angelica ay hindi man lang nag-empake ng bag. Kinuha lamang ang kanyang pitaka, tiningnan ako habang hawak ang natutulog naming anak at sinabi ang 5 salitang magdedepina sa susunod na 3 dekada ng aking buhay. Hindi ko na kaya ito. Dumating ang mga papeles ng diborsyo sa pamamagitan ng koreo pagkatapos ng 2 linggo, kasama ang mga dokumento ng kustodya na nagbigay sa akin ng buong karapatan bilang magulang. Hindi niya nais ang shared custody, hindi nais ang pagbisita. Gusto niya ng lubusang at permanenteng pag-alis. Kaya, naging parehong ina at ama ako sa isang 2 taong gulang na batang lalaki habang nagtatrabaho ng full-time sa isang pabrika na nagbabayad ng sapat lamang upang mapanatili kaming lumutang. Natuto akong magluto ng macaroni and cheese sa 50 iba't ibang paraan. Naging eksperto ako sa pagtatakip ng punit na maong at pag-alis ng mancha ng krayon sa dingding. Natuto akong magtali ng buhok para sa picture day dahil iginiit ni Tiago na gusto niyang magmukhang katulad ng kapatid na babae ng kanyang kaibigan. Ako ay mahina rito, ngunit suot ni Tiago ang mga baluktot na tirintas na yon ng may pagmamalaki. Ang imbitasyon sa kasal ay mabigat. Mahal na cardstock na may embossed na letra. Ang nobya ni Tiago, si Vanessa Mendoza, ay nagmula sa mayaman, tunay na mayaman. Ang ama niya, si Carlos Mendoza, ay may-ari ng Mendoza at Kasosyo, isang prestihiyosong law firm sa Makati. Ang ina niya, si Patricia, ay may doktorado sa ekonomiya at nagtuturo sa universidad. Si Vanessa mismo ay nagtapos na summa cum laude mula sa isang prestihiyosong universidad at nasa partner track na sa firm ng kanyang ama sa edad na 26. At narito ako, diploma sa high school, supervisor sa pabrika, nagpapalaki ng anak sa isang 2-bedroom apartment sa itaas ng tindahan ni Mang Pedro. Nakilala ni Tiago si Vanessa, 3 taon na ang nakalilipas ng kailangan ng legal counsel ang kanyang maliit na tech startup. Itinayo niya ang kumpanyang iyon mula sa wala. Nagko-coding sa aming sala gabi-gabi habang nagdadala ako sa kanya ng kape at sandwich. Siya ay matalino, ang aking anak. Nakapasa siya sa lokal na kolehiyo at pagkatapos sa pampublikong universidad sa pamamagitan ng scholarship at determinasyon. Lahat ng kanyang naabot, kanyang pinaghirapan. Ngunit alam ko kung ano ang iniisip ng pamilya ni Vanessa tungkol sa akin. Binanggit ito ni Tiago ng maingat, sinusubukang pabaguhin ang suntok. Tatay, para lang malaman mo, ang mga Mendoza ay medyo formal. Malaki ang pakialam nila sa credentials at edukasyon. Huwag mong pabayaan na maapektuhan kanila, ha? Ang kasal ay sa Grand Vista Estate, ang uri ng lugar na nakikita ko lamang sa magasin, isang malawak na mansyon na may maayos na hardin, ballroom na may crystal chandelier at listahan ng panauhin na parang who's who ng matagumpay na propesyonal. Umarkila ako ng suit na hindi eksaktong akma. Bumili ng bagong sapatos na sumasakit sa aking paa at nagmaneho ng aking 15 taong gulang na truck patungo sa venue. Nang dumating ako sa reception hall, isang batang babae na may clipboard ang nagdirect sa akin sa aking upuan. Pangalan po, Roberto Hernandez. Ako ang ama ng nobyo. Siniyasat niya ang kanyang listahan, natagpuan ang aking pangalan at inihatid ako sa isang mesa malapit sa likuran.
hindi sa head table kung saan naroon si Tiago, hindi man malapit sa harapan. Ang aking mesa ay nasa likod ng dekorasyong haligi, bahagyang natatakpan mula sa pangunahing pista. Iyon dapat ang aking unang babala. Ang iba pang panauhin sa aking mesa ay mabait naman. Mga manggagawa sa pabrika na aking inimbitahan. Ang aking kapatid na si Dino at ang kanyang asawang si Susana. Ang aking kapitbahay na Ginangier Perez na nag-alaga kay Tiago noong siya ay bata. Kami ang blue-collar section, hiwalay mula sa mga abogado at doktor at business executive na pumupuno sa mga mesa malapit sa harapan. Ang seremonya ay maganda. Si Tiago ay gwapo sa kanyang tuksedo. Ang kanyang mga mata ay maliwanag sa kaligayahan habang naglalakad si Vanessa sa aisle sa isang damit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking kinikita sa 6 na buwan. Umiiyak ako habang pinapanood siyang nagsasabi ng kanyang sumpa. Naaalala ang maliit na batang lalaki na umakyat sa aking kama sa panahon ng bagyo, na gumawa ng Father's Day card na may stick figures at sobrang pandikit. Ngunit sa reception, kung saan lahat ay nagkawatak-watak, ang reception hall ay kahanga-hanga. Mga bilog na mesa na natatakpan ng ivory linen, centerpieces ng puting rosas at orchid, place settings na may higit pang tinidor at kutsara kaysa sa alam kong gamitin. Sa head table, nakaupo si Tiago at Vanessa na napapaligiran ng bridal party. Lahat sila ay tumatawa at nagtotoast gamit ang champagne na nasa bote na hindi ko mabigkas. Natagpuan ko ang aking upuan sa mesa 14, nakatago sa likod ng haliging iyon at doon ko ito nakita. Bawat place setting ay may nameplate, eleganteng card na may calligraphy na nagpapahayag ng bawat panauhin. Karamihan ay simpleng bagay. Dr. Ricardo Mendoza para sa tiyuhin ni Vanessa. Hukom Patricia Aquino para sa kaibigan ng pamilya. Direktor Jaime Villanueva para sa isa sa mga kasamahan ni Carlos Mendoza. Ang aking nameplate ay nakaupo sa harap ko na parang sampal sa mukha. Nakasulat, Roberto Hernandez, mababang edukasyon na manggagawa sa pagpapanatili, peking tatay. Tinitigan ko ang mga salitang iyon, binabasa ng paulit-ulit, nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Mababang edukasyon na peking tatay. May isang humiling nito ng partikular. Nagbayad upang maiprint ang mga salitang ito. Nagdesisyon na ito ang paraan kung paano ako dapat kilalanin sa kasal ng aking sariling anak. Rob, ano ba ito? Ang aking kapatid na si Dino ay tumitingin sa nameplate na may lumalaking galit. Nakita mo ba kung ano ang nilagay nila sa iyong card? Kinuha ito ni Ginangier Perez, ang mukha niya ay namumula. Ito ay kahiyahiya. Talagang kahiyahiya. Sino ang gagawa ng ganito? Tumingin ako patungo sa head table. Ang ina ni Vanessa, si Patricia Mendoza, ay pinapanood ang aming mesa na may ngiti na maaari lamang ilarawan bilang nasisiyahan. Yumuko siya, bumulong ng isang bagay sa kanyang asawa, si Carlos, at pareho silang tumingin sa aking direksyon. Itinaas ni Carlos ang kanyang baso ng champagne ng bahagya, isang mocking na toast. Malapit sa kanila ay nakaupo ang kapatid ni Vanessa, si Pedro Mendoza, isang corporate attorney na nagpahayag mula sa unang pagkikita namin na nakakatuwa ang aking pag-iral. Siya ay nagtuturo sa aking mesa, nagsasabi ng isang bagay sa mga panauhin sa paligid niya. Lahat sila ay lumingon upang tingnan, at ilang sa kanila ay tumawa. Rob, dapat tayong umalis, sabi ni Dino. Inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi mo kailangang tanggapin ito. Ngunit hindi ako makagalaw. Nakaupo lamang ako roon na nakatitig sa nameplate na iyon, nararamdaman ang bawat kawalan ng katiyakan na aking inilibing sa loob ng 28 taon na bumabalik ng rumagasa. Ang mga gabi na ako ay nagutom upang si Tiago ay makakain ng pangalawa sa hapunan. Ang mga panahon na suot ko ang parehong sira na work boots sa loob ng 13 taon dahil kailangan ni Tiago ng bagong damit para sa paaralan. Ang mga parent-teacher conference kung saan ang iba pang ama ay dumadating na nakasuit habang ako ay dumadating ng diretso mula sa pabrika, ang aking mga kamay ay may mantsa pa ng grasa ng makina. Akala ko ang aking mga sakripisyo ay mahalaga. Akala ko ang pagpapalaki kay Tiago,
pagmamahal sa kanya, pagiging naroon sa bawat gasgas na tuhod at masamang panaginip at proud na sandali ay ginawa akong kanyang tunay na ama. Ngunit sa mga taong ito, ako ay lamang mababang edukasyon na manggagawa sa pagpapanatili at mas masahol pa, peking tatay. Ang insulto ay mas malalim kaysa sa anumang ginawa ni Angelica nang iwan niya kami. Kahit man lang siya ay tapat tungkol sa hindi pagnanais na maging ina. Ang mga taong ito ay nagsasabi sa akin na lahat ng aking ibinigay kay Tiago sa loob ng 28 taon ay hindi binibilang dahil wala akong tamang credentials, tamang trabaho, tamang background. Kailangan kong umalis dito, sabi ko ng mahina, tumayo. Tatay, sandali. Ang boses ni Tiago ay tumagos sa ingay ng reception. Lumingon ako upang makita siyang naglalakad patungo sa akin. At na-realize ko na nakita niya ang nameplate. Maputla ang kanyang mukha, ang kanyang panga ay mahigpit sa emosyon na hindi ko mabasa. Tiago, pasensya na, sabi ko nang mabilis. Ayaw kong sirain ang iyong kasal. Aalis na lang ako pauwi. Tiningnan niya ang nameplate sa aking kamay, pagkatapos ang kanyang bagong biyenan sa head table. Si Patricia Mendoza ay pinapanood pa rin kami na may nasisiyahang ngiti. Si Carlos ay lumingon pabalik sa kanyang usapan sa isang hukom, na-dismiss na kami. Kinuha ni Tiago ang nameplate mula sa aking kamay at binasa ito ng dahan-dahan. Nang tumingin siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tatay, umuwi na tayo. Ano? Hindi, Tiago. Ito ang iyong kasal. Hindi ka maaaring umalis sa iyong sariling kasal. Panoorin mo ako. Lumingon siya sa head table at itinaas ang kanyang boses. Vanessa, kailangan nating mag-usap ngayon. Ang reception ay naging tahimik. 300 panauhin ang tumigil sa pagkain, pag-inom, pag-uusap, lahat ng mata ay lumingon sa amin. Si Vanessa ay tumayo ng dahan-dahan. Pagkalito ang dumadaan sa kanyang mukha. Tiago, ano ang problema? Itinaas niya ang nameplate. Alam mo ba ito? Ang ekspresyon ni Vanessa ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pag-unawa, patungo sa takot. Diyos ko, Tiago, hindi ko alam. Sumpa ko hindi ko alam. Ngunit ang iyong ina ay alam. Ang boses ni Tiago ay malamig na ngayon, kontroladong galit ang pumapalit sa unang shock. Hindi ba? Tumayo si Patricia Mendoza, ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Tiago, mahal, walang dahilan upang gumawa ng eksena. Ito ay isang maliit na biro lamang. Isang kaunting katatawanan upang maging magaan ang mood. Isang biro. Tumaas ang boses ni Tiago. Tinawag mong peke ang aking ama. Ininsulto mo ang taong nagpalaki sa akin, na nagsakripisyo ng lahat para sa akin, na nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig at tunay na commitment. Nilinaw ni Carlos Mendoza ang kanyang lalamunan. Ngayon anak, maging makatwiran tayo. Kami ang nagbayad para sa kasal na ito. Tinanggap namin kayo sa aming pamilya. Ang ginawa lamang namin ay kilalanin ang ilang katotohanan tungkol sa background sa edukasyon. Katotohanan? Tumawa si Tiago, isang mapait na tunog na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Gusto mong pag-usapan ang katotohanan? Ito ang katotohanan. Nagtrabaho ang aking ama ng 60 oras bawat linggo upang mapanatili ang bubong sa aming ulo. Natuto siyang magluto dahil may food allergies ako at hindi namin kayang magbayad ng dietitian. Natuto siyang algebra at trigonometry mula sa YouTube videos upang matulungan ako sa homework. Hindi siya nawala sa kahit isang parent-teacher conference. Wala. Kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng sahod sa trabaho. Naglakad siya patungo sa head table. Ang kanyang boses ay naririnig sa tahimik na reception hall. At alam mo ba ang tunay na katotohanan? Ginawa ng aking ama ang lahat ng iyon nang walang college degree, nang walang pera ng pamilya, nang walang anumang advantages na iniisip ninyong granted. Ginawa niya ito dahil mahal niya ako, dahil pinili niya ako. Dahil ang pagiging ama ay hindi tungkol sa biology o credentials o social status. Ito ay tungkol sa pagpapakita araw-araw kahit gaano kahirap. Si Vanessa ay umiiyak na ngayon. Tiago, pasensya na. Hindi ko alam na gagawin nila ito. Marahil ay hindi mo alam, sabi ni Tiago,
Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, ngunit alam ng iyong pamilya at malinaw na hindi nila iginagalang ang taong ako o kung saan ako nagmula. Lumingon siya pabalik sa akin. Tatay, ibig kong sabihin ang sinabi ko. Umuwi na tayo. Tiago, mangyaring, sabi ko, nang mahina. Huwag mong itapon ang iyong kasal dahil dito. Maaari nating pag-usapan ito mamaya. Walang pag-uusapan mamaya. Inalis niya ang kanyang tuxedo jacket at inilagay ito sa isang upuan. Ipinakita lamang sa akin ng mga taong ito kung sino talaga sila at hindi ko gagastusin ang aking buhay sa paghingi ng paumanhin dahil ang aking ama ay ang pinakamahusay na taong nakilala ko anuman ang kanyang antas ng edukasyon o titulo sa trabaho. Tumayo si Pedro Mendoza, ang mukha niya ay pula. Nagkakamali ka, Tiago, sa pag-alis sa pamilyang ito, sa mga koneksyong ito. May ideya ka ba kung ano ang maaari naming gawin para sa iyong karera? Wala akong gustong gawin ninyo para sa aking karera, sabi ni Tiago nang walang emosyon. Itinayo ko ang aking kumpanya ng mag-isa. Patuloy ko itong itatayo ng mag-isa. May marami pang sasabihin si Tiago, ngunit kailangan kong marinig mo ang sumunod na nangyari. Kung nakikita mong may halaga ang kwentong ito, kung nagiging ibang pag-iisip ito tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay, pindutin ang subscribe button. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa isang panahon nang may nag-underestimate sa iyo o sa taong mahal mo. At bigyan ng like ang video na ito upang marami pang tao ang makarinig ng kwento ni Tiago. At tandaan na ang halaga ay hindi sinusukat sa degrees o bank accounts. Ngayon, pabalik sa nangyari sa kasal na iyon. Naglakad si Tiago patungo sa kung saan ako nakatayo at hinawakan ang aking braso. Halika na, tatay. Aalis na tayo. Tiago, hindi. Sabi ni Vanessa, bumaba mula sa head table. Mangyaring huwag gawin ito. Maaari nating ayusin ito. Gagawin kong humingi ng paumanhin ng aking mga magulang. Maaari nating alisin ang kakilakilabot na nameplate na yon. Hindi lamang ito tungkol sa nameplate, Vanessa, sabi ni Tiago, at naririnig ko ang sakit sa kanyang boses. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Palagi ninyong titingnan ng mababa ang aking tatay. Palagi ninyong makikita siya bilang mas mababa, bilang isang bagay na ikinahihiya, at hindi ko mabubuhay ang aking buhay na nagpapanggap na iyon ay katanggap-tanggap. Ang boses ni Carlos Mendoza ay naging malamig. Kung aalis ka rito, Tiago, itinatapon mo ang higit pa sa kasal na ito lamang. Itinatapon mo ang iyong asawa, ang iyong hinaharap sa pamilyang ito, potensyal na iyong business relationships. Talaga bang sulit iyon dahil sa ilang nasaktang damdamin? Tiningnan ni Tiago ang kanyang bagong biyenan na may awa. G. Mendoza, ang katotohanan na maaari mong itanong iyan ay nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa iyong mga halaga. Oo, sulit ito. Ang aking tatay ay sulit ito. Palagi siyang sulit. Naglakad kami ng magkasama, si Tiago pa rin sa kanyang damit pangkasal minus ang jacket. Ako at ang aking hindi akmang arkilang suit. Sa likuran namin, 300 panauhin ang nakaupo sa gulat na katahimikan. Naririnig ko ang pag-iyak ni Vanessa. Naririnig ang matalim na boses ni Patricia Mendoza na nagsisimulang ispin ang narrative. Naririnig ang mga bulong na nagsisimula. Sa parking lot, tumayo si Tiago sa tabi ng aking matandang truck at tumawa. Talagang tumawa. Alam mo ba, tatay, hindi ko pa nararamdaman na mas sigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Tiago, iniwan mo lamang ang iyong sariling kasal, alam ko. Tiningnan niya ang langit sa gabi at pakiramdam ay ang unang tapat na bagay na ginawa ko sa loob ng mga buwan. Nagmaneho kami pabalik sa aking apartment sa itaas ng tindahan ni Mang Pedro, pareho kaming tahimik. Inaasahan ko na magsisisi si Tiago sa kanyang desisyon na ma-realize kung ano ang kanyang itinapon. Ngunit nang makauwi kami at ginawa ko ang kape, sa paraan na lagi kong ginagawa sa aking matandang percolator na matagal ngunit gumagawa ng pinakamahusay na kape, nakaupo si Tiago sa aming maliit na mesa sa kusina at ngumiti. Ito, sabi niya, tumitingin sa paligid ng masikip na apartment kung saan ko siya pinalaki. Ito ay palaging tahanan. Hindi ang mansyong iyon,
Hindi ang reception hall na yon. Ito ang lugar na kasama ka. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Patuloy kong inuulit ang reception, ang nameplate, ang speech ni Tiago, ang pag-alis. Naisip ko ang pag-iyak ni Vanessa tungkol sa kasal na natapos bago ito talagang magsimula. Naisip ko ang mga kahihinatnan na haharapin ni Tiago sa pagpili sa akin kaysa sa pamilya Mendoza at kanilang mga koneksyon. Ngunit karamihan, naisip ko ang sinabi niya. Ang pagiging ama ay hindi tungkol sa biology o credentials o social status. Ito ay tungkol sa pagpapakita araw-araw. Kinaumagahan, nagising ako sa pagtunog ng aking telepono. 6:00 miles ng umaga at dapat ako sa pabrika, ngunit tumawag akong 6 sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Ang numero ay hindi kilala. G. Hernandez, ito si Jennifer Mercado mula sa Mendoza at Kasosyo. Ako ang executive assistant ni G. Carlos Mendoza. Bumagsak ang aking tiyan. Narito na ito. Ang demanda, ang harassment, anumang paghihiganti na pinlano ng mga Mendoza. Tumatawag ako dahil may insidente sa firm ngayong umaga at ito ay kinabibilangan ng iyong anak na si Tiago. Pwede ka bang pumunta sa Makati kaagad? Nagbihis ako at nagmaneho patungo sa gusali ng Mendoza at Kasosyo. Ang aking isip ay nag-iisip ng mga posibilidad. Pumunta ba si Tiago upang harapin sila? Nag-file ba sila ng kaso para sa isang bagay? Ginawa ba ni Vanessa ang isang drastic? Ang law firm ay sumasakop sa 3 palapag ng isang glass tower sa Makati. Hindi ako nakapasok doon dati. Ang lobby ay lahat ng marble at modern art, ang uri ng lugar kung saan ang aking work boots ay pakiramdam na isang paglabag. Nakilala ako ni Jennifer Mercado sa elevator. Isang profesional na babae sa kanyang 40s na tumingin sa akin na may maaaring awa. G. Hernandez, salamat sa mabilis na pagpunta. Si Tiago ay nasa main conference room kasama ang mga partner. May makabuluhang development tungkol sa mga pangyayari kahapon. Inihatid niya ako sa maze ng corridors na may mahal na artwork at plaques na nagpapahayag ng iba't ibang legal na tagumpay. Ang conference room ay may floor-to-ceiling windows na tanaw ang lungsod. Sa paligid ng malaking mesa ay nakaupo si Carlos Mendoza, Patricia Mendoza, 3 iba pang partner na hindi ko kilala, at si Tiago. Naroon din si Vanessa, nakaupo ng malayo sa kanyang mga magulang hanggat maaari. Ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Roberto, sabi ni Carlos Mendoza, tumayo nang pumasok ako. Ang kanyang boses ay iba kaysa kahapon, mas tahimik, mas kontrolado. Salamat sa pagpunta. Ano ang nangyayari? Tiningnan ko si Tiago. Okay ka ba? Okay ako, tatay. Nag-gesture si Tiago sa isang bakanting upuan. Umupo ka, kailangan mong marinig ito. Isa sa iba pang partner, isang babae na nagngangalang Elena Rodriguez, ayon sa kanyang nameplate, simpleng pangalan lamang, walang insulting, nilinaw ang kanyang lalamunan. G. Hernandez, ako ang managing partner ng firm na ito. Kahapon gabi, pagkatapos ng insidente sa kasal, nakatanggap ako ng nakakabahalang tawag mula kay Tiago tungkol sa discriminatory behavior ng firm principals patungo sa iyo. Ngayong umaga, nagsagawa ako ng emergency review ng sitwasyon. Ang natuklasan ko ay ang insidente sa nameplate ay hindi isolated event. Ito ay bahagi ng pattern ng diskriminasyon at hostile behavior na lumalabag hindi lamang sa ethics policies ng aming firm, kundi potensyal na ilang batas sa employment at civil rights. Namula ang mukha ni Carlos Mendoza. Elena, ito ay family matter. Walang dahilan upang isali ang firm business. Naging firm business ito, sabi ni Elena ng matalim. Nang gamitin mo ang resources ng firm upang gawin ang nameplate na yon. Nang gamitin mo ang iyong posisyon bilang senior partner upang pilitin ang wedding planner na ipatupad ito. At nang gumawa ka ng statements sa iba pang partner tungkol sa suitability ni Tiago para sa association sa firm na ito batay sa edukasyonal na background at trabaho ng kanyang ama, tiningnan ko si Tiago. Ano ang ginawa mo? Dokumentado ko ang lahat, sabi ni Tiago ng mahina. Bawat usapan kung saan nabanggit ang iyong pangalan, bawat snide comment tungkol sa iyong trabaho, bawat oras na iminungkahi nila na dapat akong mahiya sa aking background.
Ni-record ko ang usapan kahapon sa parking lot kung saan hayagang sinabi ni Patricia na ang pagkakaroon ng blue-collar na ama ay maglilimita sa aking access sa kanilang social circle. Iyon ay iligal na pagre-record, nagprotesta si Carlos. Sa Pilipinas, legal ito kung isa sa partido ay pumayag, sumagot si Tiago. Nasa loob ako ng aking karapatan, patuloy si Elena Rodriguez. Bukod pa rito, dinala sa aking atensyon ni Tiago na ang firm ay kamakailan ay tinanggihan ang isang makabuluhang kontrata sa kanyang technology company. Particular dahil naniniwala si Carlos Mendoza na ito ay magiging masama sa firm na maiugnay sa isang taong may questionable background ni Tiago. Ano? Tiningnan ni Vanessa ang kanyang ama na may gulat. Tatay, ikaw ang dahilan kung bakit nawala kay Tiago ang kontratang iyon. Sinabi mo sa akin na nagdesisyon ang firm na pumunta sa mas malaking tech company. Tahimik si Carlos. Ang kontrata na pinag-uusapan, sabi ni Elena, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 130 milyong piso sa loob ng 3 taon. Ang kumpanya ni Tiago ay ang pinakakwalipikadong bidder, ngunit ginamit ni Carlos ang kanyang posisyon upang idirek ang kontrata sa iba. Iyon ay hindi lamang unethical. Ito ay potensyal na actionable interference sa business relationships. Naging napakatahimik ang silid. Tiningnan ni Elena ng diretso si Carlos at Patricia. Simula ngayong umaga, kayong dalawa ay inilalagay sa administrative leave habang naghihintay ng buong investigasyon. Ang ethics committee ng firm ay susuri hindi lamang sa insidente kahapon, kundi sa mas malawak na pattern ng discriminatory behavior. Depende sa findings, maaari kayong harapin ang suspension, termination o sa pinakamasamang kaso, disbarment proceedings. Sa wakas ay nagsalita si Patricia, ang kanyang boses ay nangangatal. Ito ay absurd. Kami ang nagbayad para sa kasal na iyon. Tinanggap namin si Tiago sa aming pamilya. Isang maliit na biro sa reception at ngayon ang aming karera ay nasa panganib. Nanay, sabi ni Vanessa ng mahina, hindi ito biro at hindi ito maliit. Sinadya ninyong pahiyain ang taong nagpalaki sa aking asawa. Ginamit ninyo ang inyong posisyon at pera upang gawin siyang walang halaga sa dapat sana ay isang pagdiriwang. May reputasyon ang firm na dapat panatilihin, patuloy ni Elena. Kinakatawan namin ang mga kliyente mula sa lahat ng socio-economic backgrounds. Hindi kami maaaring magkaroon ng senior partners na nagpapakita ng bias laban sa blue-collar workers na naniniwala na ang edukasyon at yaman ay tumutukoy sa halaga ng tao o na gumagamit ng kanilang posisyon upang parusahan ang mga itinuturing nilang mababa. Nakaupo ako roon na pinoproseso ang lahat ng ito. Si Tiago ay nagdeklara ng digmaan sa kanyang bagong biyenan. Inilagay ang kanilang karera sa panganib, potensyal na sinira ang kanyang kasal bago ito magsimula. Tiago, sabi ko ng mahina, ito ay sobra. Hindi mo kailangang gawin ito. O, kailangan ko tatay. Tiningnan niya ako na may absolute certainty. Ginugol mo ang 28 taon na lumalaban para sa akin. Oras na para lumaban ako para sa iyo. Lumingon si Elena Rodriguez sa akin. G. Hernandez, nais ng firm na mag-alok ng formal na apology sa ngalan ng mga partner na ito. Bukod pa rito, handa kaming talakayin ang kompensasyon para sa emotional distress na dulot ng insidente kahapon. Ayaw ko ng kompensasyon, sabi ko. Gusto ko lamang ng respeto. Mayroon ka nito, sabi ni Elena ng matatag. Mula sa firm na ito, mula sa akin, at mula sa lahat sa silid na ito na nauunawaan na ang pagiging mabuting ama ay walang kinalaman sa degrees o job titles. Nagpatuloy ang meeting sa isa pang oras, tinatrabaho ang mga detalye at susunod na hakbang, ngunit tumigil ako sa maingat na pakikinig. Pinapanood ko si Tiago at Vanessa sa kabilang panig ng mesa. Hindi sila nakaupo ng magkasama, ngunit patuloy silang tumitingin sa isa't isa, at nakikita ko ang isang bagay na dumadaan sa pagitan nila. Sakit, oo, ngunit din pag-unawa. Sa wakas, inadjourn ni Elena ang meeting. Umalis si Carlos at Patricia nang hindi nagsasalita, ang kanilang pagkahiya ay kumpleto. Ang iba pang partner ay nag-alok ng polite na paalam. Sa huli, kami lamang ni Tiago, Vanessa at Elena. Tiago, sabi ni Vanessa ng mahina,
pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tiningnan ako ni Tiago. Tumango ako. Sige, anak. Maghihintay ako sa lobby. Sa totoo lang, sabi ni Elena, G. Hernandez, pwede ba kitang makausap sandali sa aking opisina? Sumunod ako sa kanya sa isa pang koridor patungo sa corner office na kahit papaano ay kahanga-hanga at welcoming. Nag-gesture si Elena para umupo ako. G. Hernandez, gusto kong humingi ng personal na paumanhin, hindi lamang para sa nangyari sa kasal, kundi para sa katotohanan na ang kultura ng aming firm ay nagpahintulot sa mga partner tulad ni Carlos Mendoza na mapanatili ang mga attitude na iyon ng matagal. Hindi ito iyong kasalanan, sabi ko. Ito ay, sumagot siya. Ako ang managing partner. Ang paglikha ng inclusive environment ay aking responsibilidad. Ang nangyari sa iyo kahapon ay hindi katanggap-tanggap at nangyari ito dahil hindi ko binigyan ng sapat na atensyon ang mga warning signs. Inilabas niya ang isang folder. Sinusuri ko ang kumpanya ni Tiago. Ang kanyang trabaho ay exceptional. Dapat ay nagpapasalamat ang firm na makipagkontrata sa kanya, hindi ginagamit ang kanyang background bilang dahilan upang tanggihan siya ng opportunities. Tiago ay matalino, sabi ko. Palagi, nakuha niya iyon mula sa side ng kanyang ina. Si Angelica ay matalino, hindi lamang makayanan ang responsibilidad ng pagiging magulang. Ngumiti si Elena. Mula sa nakikita ko, nakuha niya ang kanyang work ethic at determinasyon mula sa side ng kanyang ama. Ang mga katangiang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang degree. Nag-usap kami ng ilang minuto pa tungkol sa wala namang partikular. Nang sa wakas ay makabalik ako sa lobby, natagpuan ko si Tiago at Vanessa na nakaupo ng magkasama sa isang couch, hawak kamay at nag-uusap ng mahina. Tumitingin sila nang lumapit ako. Tatay, sabi ni Tiago. Nag-usap kami ni Vanessa. Gusto naming gawin muli ang kasal, sabi ni Vanessa. Sa tamang paraan ngayon, maliit na seremonya, ang mga tao lamang na talagang mahalaga. Walang mahal na venue, walang pretentious na guest list, walang nameplates maliban sa mga nagsasabi ng kung ano ang talagang mahalaga. Pamilya. Sigurado ba kayo dyan? Tanong ko. Kahapon ay medyo definitive. Kahapon, sabi ni Tiago, ay tungkol sa paggawa ng statement. Ngayon ay tungkol sa paggawa ng choice. At pinipili ko si Vanessa, ngunit pinipili ko rin ikaw, tatay. Tapos na ako sa pagpapanggap na ang mga bagay na iyon ay magkasalungat. Tumango si Vanessa. Nagkamali ang aking mga magulang. Buong buo, walang patawad na mali. Ngunit tama si Tiago tungkol sa kung ano ang mahalaga. Nahulog ako sa kanya na alam ang kanyang pinanggalingan, alam ang kanyang kwento. Dapat akong maging proud doon, hindi pinapayagan ang aking mga magulang na gawin akong mahiya. Ang iyong mga magulang ay nahaharap sa seryosong kahihinatnan, itinuro ko. Deserve nila iyon, sabi ni Vanessa ng matatag. Ang ginawa nila ay malupit at discriminatory. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi kami ni Tiago makakagawa ng isang bagay na iba, isang bagay na mas mabuti. 3 linggo pagkatapos, nagdaos kami ng maliit na seremonya sa backyard ng aking kapatid na si Dino. 50 panauhin. Karamihan sa kanila ay working-class folks na nakilala si Tiago mula nang siya ay sanggol. Ang wedding planner ay si Giangier Perez na nag-organisa ng lahat na may military precision at pagmamahal na pang-ina. Ang cake ay mula sa Martinez Bakery kung saan ako bumibili ng birthday cakes sa loob ng 28 taon. Ang musika ay ibinigay ng isang banda na karaniwang tumutugtog sa lokal na Union Hall. Ang aking nameplate sa mesa ay nakasulat lamang, Roberto Hernandez, ama ng nobyo. Nagbigay si Tiago ng speech na nagpaiyak sa lahat. Nag-usap siya tungkol sa pagkakaiba sa pagpapakita at pagpapakitang tao, sa tunay na yaman at tunay na halaga. Nagpasalamat siya sa akin sa pagtuturo sa kanya na ang character ay hindi itinayo sa fancy schools o prestigious jobs, kundi sa everyday choices na gawin ang tama para sa mga taong mahal mo. Nagsalita rin si Vanessa. Humingi siya ng public apology para sa pag-uugali ng kanyang pamilya at inihayag na aalis siya sa Mendoza at Kasosyo upang magsimula ng sariling practice na nakatuon sa pagrepresenta ng mga manggagawa sa employment discrimination cases.
Ang kanyang unang kliyente ay magiging advocate para sa mas mabuting treatment ng mga manggagawa sa pagpapanatili sa isang tiyak na pabrika. Si Carlos at Patricia Mendoza ay hindi dumalo. Sila ay nasa administrative leave pa rin, nahaharap sa ethics reviews na marahil ay magtatapos sa kanilang karera sa firm. Si Pedro Mendoza ay nagpadala ng regalo na may note na simpleng nagsasabi, "Nagkamali ako. Congratulations sa inyong dalawa." Ang investigasyon na inilunsad ni Elena Rodriguez ay natuklasan ang mga taon ng discriminatory practices sa Mendoza at kasosyo. 3 senior partner ang napilitang umalis. Nagpatupad ang firm ng mandatory bias training at lumikha ng bagong diversity initiative. Nag-hire pa sila ng consultant upang suriin ang kanilang contracting practices upang tiyakin na ang desisyon ay batay sa merit kaysa sa social connections. At ang kumpanya ni Tiago, nang walang interference ni Carlos Mendoza, kumalat ang balita tungkol sa kalidad ng kanyang trabaho. Sa loob ng 6 na buwan, nakakuha siya ng 3 major contracts, kabilang ang isa sa isang law firm na naghahanap upang i-update ang kanilang technology systems. Ang Mendoza at kasosyo ay talagang nag-hire sa kanya sa ilalim ng leadership ni Elena Rodriguez. Nagbabayad ng patas at tinatrato siya ng may respeto. Bumalik ako sa aking trabaho sa pabrika. Parehong morning shift, parehong crew, parehong machines. Ngunit may nagbago. Narinig ng mga lalaki ang tungkol sa kasal, tungkol sa speech ni Tiago, tungkol sa pagtindig laban sa mayayamang tao na tumitingin ng mababa sa amin. Naging punto ito ng pride. Kami ay hindi lamang manggagawa sa pagpapanatili. Kami ay mga ama at anak at kapatid na nagpapakita araw-araw, na nagtatayo at nagaayos at lumilikha, na nagpapanatili ng mga pamilya ng may magaspang na kamay at matatag na puso. Si Tiago at Vanessa ay nagtayo ng mabuting kasal. Bumili sila ng modest na bahay sa middle-class neighborhood na nasa gitna ng kanilang mga opisina. Nagdi-dinner sila sa akin tuwing linggo at natuto si Vanessa na magluto ng mac and cheese recipes na perpekto ko sa loob ng 20 taon. Tinawag niya akong tatay sa loob ng X na buwan at masasabi kong ibig niyang sabihin iyon. Ang nakakatawang bagay tungkol sa nameplate na iyon, ang insultong mababang edukasyon na manggagawa sa pagpapanatili, peking tatay na dapat ay magpapababa sa akin, ay sa huli ay napatunayan ang lahat na sinusubukan nitong itanggi. Dahil nang umalis si Tiago mula sa yaman at prestige at social status upang tumayo sa tabi ko, ipinakita niya sa mundo kung ano ang tunay na relasyon ng ama at anak. Ang edukasyon ay hindi gumagawa ng magulang, ang pera ay hindi gumagawa ng ama. Ang pagiging naroon ay ang sakripisyo ay ang pagmamahal sa isang tao nang sapat upang ilagay ang kanilang pangangailangan sa itaas ng iyong sariling kaginhawahan. Iyon ang gumagawa ng pamilya. Meron pa akong nameplate na yon. Inilalagay ko ito sa aking toolbox sa trabaho sa tabi mismo ng Father's Day card na ginawa ni Tiago nang siya ay 6. Mga drawing ng krayon, sobrang pandikit, at ang mga salitang pinakamahusay na tatay sa buong mundo na may maliit na mali sa spelling upang maging perpekto. Parehong items ay nagpapaalala sa akin ng parehong katotohanan. Ang halaga ay hindi tinutukoy ng credentials o yaman o social status. Ang halaga ay sinusukat sa mga sandali, sa mga sakripisyo na ginawa at pag-ibig na ibinigay sa pagpili na magpakita araw-araw kahit na mahirap. Si Carlos Mendoza ay may prestige at yaman at lahat ng markers ng tagumpay. Ngunit nang dumating ang sandali upang ipakita ang tunay na karakter, nabigo siya. Si Tiago, pinalaki sa 2-bedroom apartment ng isang manggagawa sa pabrika, alam ng eksakto kung sino siya at kung ano ang mahalaga. Ang pagkakaibang iyon ay hindi nagmula sa edukasyon o pera. Ito ay nagmula sa values, mula sa integrity, mula sa daily lessons na natutunan sa isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay ang tanging luxury na kayang bayaran namin. Noong nakaraang buwan, tumawag si Tiago sa akin na may balita. Buntis si Vanessa. Ako ay magiging lolo. At nang sabihin ito ni Tiago, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Tatay, naisip ko kung anong uri ng ama ang gusto kong maging. At na-realize ko na mayroon na akong perpektong halimbawa.
Itinuro mo sa akin na ang pagiging tatay ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng gusto ng iyong anak. Ito ay tungkol sa pagiging lahat ng kailangan ng iyong anak. Ang batang iyon ay lalaki na may advantages na hindi ko kailanman maibibigay kay Tiago. College funds, music lessons, family vacations. Ngunit umaasa ako na ituturo rin ni Tiago sa batang iyon ang itinuro ko sa kanya. Na ang tunay na yaman ay sinusukat sa oras na ginugol, sa presence, sa pagpili na patuloy na magpakita kahit na sinasabi ng mundo na hindi ka sapat. Dahil ang katotohanan ay, ako ay palaging sapat. Hindi dahil sa aking edukasyon o trabaho o bank account. Ako ay sapat dahil minahal ko ang aking anak ng lahat ng mayroon ako. At itinuro ko sa kanya sa pamamagitan ng halimbawa na ang halaga ay nagmula sa character, hindi sa credentials. Ang pamilya Mendoza ay nawala ang kanilang standing sa firm, nawala ang kanilang reputasyon, nawala ang kanilang influence, lahat dahil hindi nila makita na ang pinakamahalagang bagay sa reception na iyon ay hindi ang crystal chandeliers o mahal na champagne o designer dresses. Ito ay ang relasyon sa pagitan ng ama at anak na itinayo sa loob ng 28 taon ng sakripisyo at pag-ibig. At sa huli, pinili ni Tiago ang relasyong iyon kaysa sa lahat ng iniaalok nila. Pinili niya ako, hindi dahil ako ay kahanga-hanga o edukado o mayaman, kundi dahil ako ay tunay. Dahil ang aming ugnayan ay itinayo sa katotohanan at presence at everyday devotion. Iyan ang hitsura ng tunay na pamilya. Hindi nameplates at credentials at social status. Ang tunay na pamilya ay hitsura ng isang manggagawa sa pabrika na nagpapalaki ng anak sa 2-bedroom apartment na nagtuturo sa kanya na ang character ay mas mahalaga kaysa sa class, na ang pagpapakita ay mas mahalaga kaysa sa pagpapakitang tao, na ang pag-ibig ay ang tanging pera na talagang binibilang. Kaya sa Carlos at Patricia Mendoza, kahit saan sila ngayon sa kanilang nabawasang karera at nasirang reputasyon, mayroon lamang akong ito na sasabihin. Salamat, salamat sa nameplate na iyon. Salamat sa paggawa ng inyong contempt na napakalinaw na kailangang pumili ng aking anak sa pagitan ng inyong mundo at amin. Dahil ang kanyang choice ng araw na iyon, ang pag-alis mula sa inyong kasal at inyong pera at inyong prestige upang tumayo sa tabi ng kanyang mababang edukasyon na manggagawa sa pagpapanatili na peking tatay ay napatunayan ang isang bagay na palagi kong pinaniwalaan ngunit minsan ay nagduda. Pinalaki ko siyang tama at iyon ay mas sulit kaysa sa lahat ng degrees at yaman at social status sa mundo. Ang pangalan ko ay Roberto Hernandez. Ako ay 52 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang supervisor sa pagpapanatili sa Riverside Pabrika at ako ang pinakamaipagmamalaking ama na nabuhay. Hindi dahil matagumpay ang aking anak, bagaman siya ay. Hindi dahil maayos siyang nakapag-asawa, bagaman si Vanessa ay naging wonderful. Ako ay maipagmamalaki dahil nang ito ay pinakamahalaga. Alam ni Tiago ng eksakto kung sino ang kanyang tunay na ama. At walang nameplate, walang halaga ng pera, walang social climbing family na makakapagbago ng katotohanan iyon. Kung ang kwentong ito ay nag-move sa iyo, kung nagiging ibang pag-iisip ito tungkol sa mga tao sa iyong buhay na nagpakita para sa iyo, anuman ang kanilang credentials o status, ibahagi ito. Mag-iwan ng komento tungkol sa isang taong nagmamahal sa iyo hindi sa yaman, kundi sa presence. At tandaan, ang pinakamahusay na bagay sa buhay ay hindi sinusukat sa degrees o piso. Ito ay sinusukat sa mga sandali, sa mga sakripisyo, sa pagpili na patuloy na magmahal kahit na sinasabi ng mundo na hindi ka sapat. Dahil ikaw ay sapat, palagi kang sapat.